Samantala, assessment sa epekto pa rin ng Bagyong Uwan sa Cagayan Valley Region. Ating pag-uusapan kasama si Office of Civil Defense Region 2 Regional Director Leon Rafael. RD Leon, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Sec. Joey, at sa lahat na nakasubaybay sa inyong programa. Sir, una po sa lahat, ano po yung assessment ninyo sa pinsalang idinulot po ni Uwan sa Cagayan Valley Region? Yung mga pinsala, lubos na pinsala, Sec. Joey, ay yung ating munisipyo ng Dinapigue at yung lalawigan ng Quirino at Nueva Vizcaya dahil ito yung tinahak ng Bagyong Uwan nitong nakaraang araw, Sec. Joey. Okay. Sir, sa ngayon po, ilang mga lugar sa Cagayan ang pinakamatinding tinamaan po ng bagyo at ano po ang lagay ng mga pangunahing kalsada po sa rehiyon? Yusek March, ang mga tinamaan dito sa lambak ng Cagayan, gaya na nasabi ko kanina, ay yung munisipyo ng Dinapigue sa Isabela at yung mga bayan natin sa Quirino at sa Nueva Vizcaya. Ito po yung dinaanan ni Bagyong Uwan. At karamihan dito, Yusek March, ay yung sa mga bahay nila, no? Dahil sa lakas ng hangin ay medyo napinsala yung mga kabahayan nila sa ngayon. RD, so far, mababa po yung bilang ng mga nasawi dahil po sa maaga po na paghahanda ng ating mga LGU at mga local disaster reduction unit. Pero meron po ba tayong datos in terms of yung casualties, missing? Ano po yung balita sa kanila? Sa ngayon, Sec. Joey, ay meron tayong 3 nasawi. Ito ay sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, no? Ito ay sa bayan ng Kasibu, meron tayong 2. At sa bayan ng Cayapa, meron po tayong 1. At meron po tayong nasugatan din, 3 po sa bayan ng Kasibu at 1 sa bayan ng Cayapa. At wala pa naman po tayong missing sa ngayon na Sec. Joey. RD, hingi na din po kami ng update po sa mga coastal barangays. Kamusta na po ba ang mga ito at ano po ang assistance sa mga nasirang tirahan at kabuhayan sa mga ito? Sa ating mga coastal, gaya na nabanggit ko kanina, ang mga medyes ay yung bayan ng Dinapigue. At ayon nga sa aming nakuhang datos sa kanila, ay talagang mga bahay din ang nasira. And sa ngayon ay amin nang inihanda yung aming mga dadalhin na mga relief goods doon sa kanila at mga iba't ibang pangangailangan pa nila. Lalong-lalo na yung pagkumpuni ng kanilang bahay na kanilang matitirhan sa mga susunod pang mga araw, Sec. March. Sir, doon po sa mga nabanggit nyo pong coastal area, meron po bang plano ang OCD, pati po yung mga LGU, para po sa long-term mitigation tulad na lang po halimbawa nung paglipat ng mga bahay na malapit talaga sa baybayin? Yes, Sec. Joey, isa yan sa mga maging plano. No? Sa ngayon ay papasok na yung aming RD na team o yung Rapid Damage Assessment and Needs Assessment team namin sa mga naapektuhan na lugar diyan sa may Isabela, sa Quirino at sa Nueva Vizcaya. At yan din ang magiging titignan nila yung relokasyon ng ating mga kababayan na nakatira doon sa gilid ng sa mga baybayin na lugar. RD, ano po ba yung naging pinakamalaking hamon sa inyong clearing operations? Yusek March, dahil nga sa malakas yung naging hangin dito, ay yung sa clearing operation ng ating mga main highway, yung mga tumumbang punong kahoy, yung mga tumumba na mga poste ng kuryente natin, at meron din tayong mga kalsada na medyo na-damage dahil doon sa pagragasan ng mga tubig na galing sa matataas na lugar dito sa lambak ng Cagayan. Sa ngayon na Yusek March ay ginagawa na ng mga local government units at saka ng DPWH yung ang mga road debris clearing operations at nabuksan na rin yung mga iba't ibang kalsada, lalong-lalo na yung ating national highway na hindi madaanan noong nakaraang araw.
Sa ngayon ay nadadaanan naman na at ang isang problema lang natin sa ngayon na ay itong bandang Santa Fe, papuntang Pangasinan Road natin at hindi pa nagagawa po yung dadaanan nila doon. RD, sa pakikipag-ugnayan po ng OCD Region 2 sa mga LGU at sa iba't ibang ahensya po ng gobyerno, ano po yung nabatid nyo na pinaka matinding pangangailangan ng mga naapektuhang residente sa ngayon? Sa ngayon, Sek Joey, ang mga pangangailangan nila, yung ating mga, of course, family food pack, yung mga inuming tubig, at saka yung mga tarpaulin na gagamitin nila na pananggalang o kaya pangatakip sa kanilang mga nasirang bubong. Yun na rin, saka mga shelter repair kit. Yun ang mga paunahin na ipapadala namin dito sa mga napektuhan ng mga local government units natin, Sek Joey. Okay. RD, ano naman po yung update sa linya po ng komunikasyon at supply po ng kuryente dyan sa inyo? Sa ngayon, Yusek March, walang kuryente sa may Dinapig Isabela. Dahil ang kanilang source ng kuryente ay dito sa lalawigan ng Aurora. At alam nyo naman, lubha sila ring naapektuhan doon. Ang buong lalawigan ng Quirino, wala ring kuryente sa ngayon. Gayon din sa buong lalawigan ng Nueva Vizcaya. So, ginagamit nila ngayon mga genses para nagkakaroon kami ng komunikasyon. At yung atin naman DICT ay sila naman yung nagpo-provide ng komunikasyon, lalong-lalo na sa lalawigan ng Quirino dahil yung mga telcos natin ngayon doon ay medyo mahina yung signal nila. So nagpunta yung isang team ng DICT, naka-deploy sila ngayon sa Quirino upang magkaroon ng komunikasyon doon sa mga local government units natin, Yusek March. RD, habang unti-unti tayong bumabangon sa pananalasa po ng Bagyong Uwan, mensahe nyo na lamang po sa mga kababayan ninyo sa Region 2 na patuloy pong lumalaban para po talaga makabangong muli mula sa epekto ng Bagyong Uwan. Salamat, Sek Joey, sa ating mga kababayan dito sa Lanambak ng Cagayan. Ginagawa po ng lahat ng ahensya ng gobyerno ang aming kakayahan upang kayo po ay tulungan na makabangon sa nagiging epekto ng Bagyong Uwan dito sa ating sa Lambak, Cagayan. Sa lalo't madaling panahon po ay makakarating na po yung mga tulong ng gobyerno nasyonal sa inyong mga lugar. So hintayin nyo lamang po at parating na po yung mga tulong. Okay po, maraming salamat po sa inyong oras. OCD Region 2 Regional Director Rafael De Leon. Sir, ingat po kayo.